Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga fentanyl na mga vlogger mga kabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi baka ayan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos sa may session sa katakala mga kabayan, akala mga paninira ay bagay yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check more natin kung sino man nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 121 na mga comments. Nandiyan po si Lerma Sondita. Meron siyang 61 na mga comments. Army Lagaso. Meron siyang 22 na mga comments. Nandiyan po ang name na user. Ang name ni Ma'am Nemi Hasigawa. Meron siyang 16 na mga comments. Aninita Floro. Meron siyang 15 lahat na mga comments. Again, kasama po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating mga silent viewers dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Barbara Butler, Maricres, Katita Dar, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Castillejo, Gold Digger, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet natin ang happy birthday si Ma'am Gemaline Davis. And also, nabigay rin po sa atin po ng pang lemon ni Sir Ivan or super thanks na 5 pounds. Thank you so much kay Ma'am Gemaline Davis and also happy birthday. Si Ma'am Gemaline, 2 years na po siyang subscriber po sa ating channel mga kabayan. Again, pasalamatan po natin sa kapalakpakan po natin si Ma'am Gemaline Davis. And also, happy birthday kay Jonathan Leyba. Nandiyan po, i-greet natin ang happy birthday si Cecilia Ladan Calov. Greetings come from Severino Yepes Calov. Happy birthday! And also, i-greet po natin ating po mga early birds, yung lagi pong naunguna sa pag-comment sa baba sa ating comment section. Nandyan po si Maria Midasiplon, Jeline Cason, nandyan po si Lynn Gonzalez, Julian Sebelieja, Asper Nito, Rose B, Nonoy Floren Hills, Emmy Mapalad, Papa Adilio, Army Lagaso, and hi to Sarah Brightman Vlog. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising na umaga at meron pa tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. At syempre, doon po sa ating mga kababayan po na kagigising pa lang at wala pang energy. At doon rin po sa ating kababayan po na kumain na kasi nga lunch time na po. Don't worry. Painitin ko po kaagad inyong mga umaga kasi marami pong mga baon po ng mga pasabog sa Ivan, marami pong baon po ng mga balita sa Ivan at syempre, hindi natin kakalimutan. Maribang po tayo po ng mga katartaduhan ng kabilang kampo, mga fake news ng kanilang mga ipinapakalat at syempre, dapat na silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan mga kababayan. Hey! Good morning Pilipinas! Okay, so siya nga pala mga kababayan ko, konting favor lang po galing kay Sir Ivan. Doon po sa ating mga bagong viewers, mga bagong subscribers, sana po na hindi rin po natin skip po ang ating advertisement. Ating pong ads mga kababayan, kahit lang ilang segundo lang or hopefully marami po.
Kasi alam nyo po, si Sir Ivan hindi po makakasweldo kung hindi nyo po panoodin po ating advertisement. Kasi base po tayo or nakabase po ang ating revenue dito po sa YouTube. Base po kasi sa advertisement mga kabayan. Kung i-skip ninyo ating advertisement, wala pong silos Sir Ivan. Yes. So, honest naman po si Sir Ivan. Hindi po tayo bayaran po ng mga politiko. Wala pong nababayad kay Sir Ivan. So, nababayad kay Sir Ivan sa YouTube kasi galing po yan sa inyo mga kabayan ko. Okay? So, kunting favor lang po. Huwag sana natin pong skip po ating advertisement. Okay? So, thank you so much. So, anyways, unang bungad. Kumusta mga haters? Did you miss me? Siya nga pala, ang inyong poon mga haters, mukha yatang tumakas. Tumakas, sumibat doon sa China mga kabayan. Bakit mo alam Sir Ivan? Kasi nga 2 days ago, may nakita kasi ako na post po doon sa Tops Correlation. Meron silang schedule ng mga kabayan. Di ba kung naalala ho natin, di ba meron pong ginawa na pre-show na interview ito pong si Digong Makabayan. So ang nag-interview sa kanya, yung pong si Trixie, at saka ito pong si Mark Lopez. So for the second time, sabi po doon sa event nila, sa schedule nila doon sa Tops Correlation, July 30, meron sila, gabi yun Makabayan, gabi. July 30, gabi, meron silang schedule na naman po, interview dito kay Digong. And I believe, ito po ay tungkol po sa ICC Makabayan. Di ba napalabas po ng dokumento, ito pong si Trillanes, nakapost po doon sa kanyang Facebook account, na kung saan meron pong inilagay doon tungkol po ito sa ICC na yung mga suspected po sa war on drugs, di ba nasama doon yung additional ng pangalan po ito pong si Bato, Senator Bato, si Al Bayalding, saka meron pang 3 Makabayan, nakalimutan ko ng name pero 5 sila lahat po na dagdag po ng mga suspect sa war on drugs. At syempre, included yung mga Duterte. So, nung napalabas yung balita na yun, talagang sumabo mga kabayan at marami po ditong nag-iisip na hindi daw totoo yung sinabi po ni Trillanes. Galing po sa kampo nila ni Digong. Ayaw lang maniwala mga kabayan kasi sabi nila, hindi daw to susuportahan po ng gobyerno natin at hindi po to susuportahan po ni PBBM. Kung sakaling papasok na yung ICC sa Pilipinas, hindi po makipag-coordinate ang ating gobyerno. So, yan po ang sabi ng kabilang kampo. Kaya lang, meron pong namataan mga kabayan. Di ba? Alam niyo na po yan, na meron pong namataan dun sa Davao City na kung saan meron pong isang Amerikanong nakasuot po ng NBI po na uniform mga kabayan. May Amerikano nakasuot po ng NBI. So syempre, yun po ay nabidyohan, kumahal ka agad, sumabog ka agad. Kasi nga maraming tatanong, bakit meron pong NBI na Amerikano? Wala naman pong Amerikano po na NBI mga kabayan. Di ba? So maraming natakot. Marami kagad dito po nag-isip, theory nila, baka daw ito daw ay CIA, baka daw ito ay FBI, baka daw ito yung sekreto po ng ICC. Kasi nga, di ba sinabi po, I think months ago yata, sabi po na Trillanes, I think month na siguro yon, na within this month, July or August, papasok po yung ICC sa Pilipinas para po i-serve yung warrant of arrest. Di ba yan po sabi po ni Trillanes? So hanggang nabuhay yan, kasi nga kahapon, may nabidyohan, may napicturan po na isang Amerikanong nakasuot po ng NBI. So syempre, marami kagad ko nag-speculate. Yan ba CIA? Yan ba NBI? Not NBI, yan ba FBI? O yan ba ay security guard? Mga security po ng ICC. What do you think ba kabayan? Totoo ba? Sa A ba yun? O baka FBI yun? Siguro duda ko makabayan, yun po ay security po ng ICC. Kung hindi man, yun na po ang naghahanap po ngayon kay Kibuloy, mga FBI makabayan. Natawa nga ako kasi nga babalikan ho natin yung post po ng Tops Correlation kung bakit ko napasok sa isip ko, kung bakit napasok dito po itong si Digong, at saka masabi natin po na lumayas, sumibat kagad doon sa China at nagsumbong po sa kanyang amo, Xi Jinping makabayan. Kasi doon po sa Tops Correlation, biglang nawala po yung post makabayan, which is yesterday night time. Yun po ang time po schedule sa interview po ni Digong. Doon po mismo pa rin po sa account, sa YouTube account, sa Facebook account po, kung saan unang interview po itong si Digong tungkol po sa priso na makabayan. Doon pa rin po. Pero nakita ho natin, di ba si Basti na?
Diba? Sino ba nakita po sa interview po ni Baste? Si Baste na po nakita natin doon. Wala na po si Digong Makabayan. So ngayon, doon po sa Taps Collation, nagbasa-basa ako doon. Marami kasi nagtanong doon ng mga membro nila na saan daw si PRRD. Bakit daw si Baste ang nakita nila na in-interview Makabayan? Which is supposed to be, originally, yung nakaschedule noon, ito pong si Digong. Anong nangyari? So nagbasa-basa agad si Ivan sa mga comment doon. Doon ko rin po nalaman mga kabayan, hindi lang pala isa na NBI nakita noon, kundi 4 pala lahat mga kabayan. Yes, 4 po. And I think nakita niyo na po yung mga vlog po ng ating kaibigan, ng mga vlogger. 'Di ba? Isa lang po mga kababayan. Actually, doon po sa Taps Collation, sa mga comment doon, 4 pala lahat 'yon. Isa lang po kasi yung na-focus mga kababayan kasi 'yun po ang nabidyohan kaagad at saka kausap po siya ni Police Colonel or Acting Director po diyan sa Davao, yung pong si Hamsel ba siya? Hamsel Marantan. 'Di ba siya po yung kausap doon? So, actually ang bilang lahat mga kababayan, 4 po ang namataan doon sa Davao. So yun kasi po ang nag-viral kaagad yung picture na kausap po ng Amerikano na yon, ito pong si Marantan. So doon po sa Taps Collation, hinanap na kaagad po itong si Digong. Nawala na makahabayan. Nawala bigla si Digong. Natakot, nangurog yung itlog makahabayan. Akala ko ba matapang to? Matapang lang pala yung bunganga kasi puro pagmumura makabayan. So nung nakatinig siguro, nakatunog siguro na meron pong ICC, security po, or FBI, or yung CIA, nandyan na po sa Davao makabayan, sumibat kaagad. Call out Senator Bongo. Sige nga, pakita mo nga si Digong. Nandyan ba si Digong sa kanyang bahay? Call out again, Bongo. Ipakita mo si Digong. Kunting request naman yan. Ipakita mo today kung nandyan ba si Digong. Kung hindi mo mapakita, well, totoo po ang kumakalat na balita, nandun po si Digong ngayon sa China. Nagsombong kay Xi Jinping makabayan. Natakot naman pala. Kasi mas lalong-lalo na natakot sa makabayan, di ba? Pumunta po dyan sa Pilipinas kahapon. US Secretary of State si Antony Blinken makabayan at kasama rin po niya ito pong si US Defense Secretary, yung pong si Lloyd Austin III. Kasi nga bumisita siya doon sa Malacanang makabayan. Nakaroon po kasi dito po ng courtesy call silang dalawa at saka at the same time, meron kasing event sa Pilipinas kahapon yung 2+2 ministerial yata yun, monetarial 2+2 monetarial yata yung name yun, monetarial dialogue or meeting, which is ito pong event na ito makabayan, first time na nangyari po sa Pilipinas. So bakit pumunta dyan sila sa Pilipinas, Sir Ivan, yung taga-US? Ito kasi po ay pagpapalakas po ng relasyon ng Pilipinas at saka ng US. Dumating po sa Pilipinas si US Secretary at saka yung Secretary of State na si Blinken at saka si Lloyd Austin. Nagbigay kasi sila po ng tulong sa Pilipinas makabayan. Ito po itong call po. Ito po nabigay sila ng tulong doon po sa nasalanta po ng bagyong Karina. Nagbigay po sila ng pera, nakakalaga po ng $1 million. Yes, $1 million. Nabigay po yung taga-US. Ito po ay para po tulong po doon sa nasalanta po ng bagyong Karina makabayan. Okay? At at the same time, nabigay rin po ng $500 million or 29 billion pesos yata lahat yan, if not mistaken. 29 billion pesos ba or 30 billion pesos? Ito po ay para po sa pag-upgrade ng mga kagamitan natin dyan sa ating military. And I've heard also na ang Pilipinas bibili daw ng submarine pati po ng fighter plane makabayan. So yung pera na yun ang ibibili. So mamaya, babalikan na po natin po ito si Digong makabayan tungkol po sa ICC. Ito pong si Baste, pag-usapan natin yan. Kasi nga si Baste, gusto niyang sampalin po yung regional director po dyan sa Davao. Ito pong si General Torre makabayan. Diba? I think narinig nyo na po yung balita. Gustong sampalin daw. Kapag nakita daw ni Baste, ito daw si General Torre makahabayan kasi galit siya eh. At saka pag-usapan rin po natin po itong si Sara kasi nga hanggang ngayon, nagdrama pa rin po. Tinupak pa rin nagtantrum makahabayan. Siya po ay nagpasalamat doon po sa sa binigay ng tulong daw ni Senator Bato, pati po ni Ruben Padilla. Diba, if I'm not mistaken, si Bato mga kababayan ko, after kasi na tinanggalan po ng ilan po ng mga PNP secretary, ito pong si Sara makahabayan, diba nanawagan po ito si Bato
nanawagan siya sa mga retired AFP at saka PNP na tutulong daw dito kay Sara na maging willing man daw na maging secretary po ni Sara at saka magbayanihan na makabayan. Magbayanihan, walang pera daw involved. So tutulong na daw makabayan. Di ba nanawagan po si Bato? Pati nga ito pong si Robin Padilla, nanawagan rin po siya sa mga ex-rebel na nagbalik loob makabayan na tutulong daw dito kay Sara na maging security. Doon po sa statement ng dalawa na yan, lalong-lalo na kay Senator Bato mga kababayan ko na magbayanihan daw. So walang pera involved. Ito daw ay kusang loob na tutulong doon po kay Sara Duterte na maging security. Ngayon, ito po mga vlogger po ni Digong at saka ni Kibuloy, or specifically, vlogger ni Kibuloy mga kababayan ko, nakakita po ng opportunity na pagpipirahan niya yung sinabi po ni Bato. Ano yan? Mamaya pag-usapan natin yan. Kasi nga involved dito po yung mga OFW mga kababayan. Yung mga OFW, pinagpirahan nila dito. Kasi nga kung maalala natin, sinabi po ni Bato na magbayanihan daw. Walang pera, walang sweldo, kundi kusang loob na maging security dito kay Sara. Ginamit ho yan ng vlogger po ni Kibuloy. Mamaya ibubuking natin yan. At syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitato ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so bakit tayo magpapatuloy mga kababayan? Siyempre, kumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalanggap po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na sana nasa maayos tayo na kalagayan. Nandiyan po, kasama rin po natin ang mga pinalangga ng mga Marcos Loyalists. At syempre kasama rin po natin ang mga DDS na mga matitino. Nandiyan rin po kasama rin po natin ang mga Pinklawan or yung mga Dilawan. At syempre help me welcome sa ating po mga new subscribers, mga bagong pasok Christian channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so doon po sa ating mga haters, mga anti-Marcos, I know na ini-skip nyo naman po yung mga advertisement natin kasi ayaw nyo kay Sir Ivan eh. Yung ayaw kay Sir Ivan, yan po ang mahilig po mag-skip po ng ating advertisement. Okay? So anyways, before pag-usapan natin po si Basti, pag-usapan natin po ulit ito pong si Digong, si Sara, pati po si Rocky makabayan. Kasi si Rocky kagabi, before po nag-vlog si Sir Ivan, may nakita na po akong post. Tinira na po niya itong si PBBM. Tinira makabayan, may picture pa nga eh. Tinira po na nangiwi. So I'm thinking, gusto ko mag-digging deeper tungkol po dito po sa kanyang bahay dyan po sa Benguet sa Tuba makabayan. And I found out a lot of evidences, a lot of informations na yun po ay bahay talaga ni Rocky makabayan. Siya po ay isang sinungaling. But before that, dito muna tayo po sa balita natin na good news. For more details, let's watch this. Sa ika-4 na 2+2 Ministerial Dialogue, nangako ang Amerika na magbibigay ng $500 million na halaga ng military financing sa Pilipinas na pangunahing gagamitin sa modernisasyon ng AFP at PCG. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Sa kauna-unahang pagkakataon, isinagawa rito sa bansa ang ika-4 na 2+2 Ministerial Dialogue sa pagitan ng Pilipinas at Amerika para pag-usapan ang economic at defense cooperation ng dalawang bansa. Dinaluhan ito ni US Secretary of State Antony Blinken at Secretary of Defense Lloyd Austin, habang sa Pilipinas ay sina Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro. Isa sa bunga ng pagpupulong ay ang pangako ng Amerika na $500 million o 29 billion pesos na halaga ng military financing para sa Pilipinas. Gagamitin umano ito para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard, dahil na rin sa kinaharap na hamon ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa iba pang panig ng rehiyon. Both of us share concerns, and many other countries in the region share concerns as well, about some of the actions that the People's Republic of China has taken, escalatory actions in the South China Sea, the East China Sea, and elsewhere. And this is something that we heard much about from our colleagues at the recent ASEAN meetings. We're working with the U.S. Congress to allocate $500 million in foreign military financing to the Philippines. And this level of funding is unprecedented.
and it sends a clear message of support for the Philippines from the Biden-Harris administration, the U.S. Congress, and the American people. Magbibigay din ng US ng karagdagang $128 million na investment para sa EDCA sites. Ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro, bukod sa pagpapabuti ng defense posture ng bansa, makatutulong din ito sa humanitarian assistance and disaster response. They can be venues for joint cooperation and interoperability between the United States and the Philippines and multilaterally with like-minded nations. And likewise, they will serve also as venues for economic development, like Secretary Austin had said, with the USAID. So these are not monodimensional, but multidimensional investments. Tiniyak naman ng mga opisyal na hindi makakaapekto sa matatag na relasyon ng dalawang bansa ang nalalapit na eleksyon sa Amerika. Elections are a regular feature of our democracy. What's also a regular feature is a strong, long-standing alliance between our countries. And that doesn't change from election to election. We have a mutual defense treaty that the United States is committed to. That commitment will endure, again, irrespective of administrations. The Philippine-U.S. alliance and friendship has withstood the test of time. We've officially been partners for 7 decades, but it even goes beyond that. And in all those years, our relationship is held firmly and in fact has only grown more productive. And in fact, now we could even say our relationship is at a high point. I do not see any partisan political detraction from our positions because they are based on principle. Samantala, nakatakda ring magbigay ng $1 million na tulong ang Amerika para sa mga naapektuhan ng bagyong Karina at habagat sa bansa. Nagpaabot naman ng pakikiramay si United States President Joe Biden sa mga Pilipinong nasalanta ng bagyong Karina at habagat nitong nakaraang linggo. Ipinaabot niya yan sa pamamagitan ng pagbisita ng 2 matataas na opisyal ng US sa bansa. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Ipinarating ni United States President Joe Biden sa Pilipinas ang pakikiramay ng Estados Unidos sa mga Pilipinong na biktima ng bagyong Karina at habagat. Ipinaabot yan ng kanyang US officials na sina Secretary of State Antony Blinken at United States Secretary of Defense Lloyd Austin nang nag-courtesy call sila kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kanina. Kasabay nito ang kanilang kahandaan na tumulong sa mga nasalanta. Just start by sending our deepest condolences to all of the victims of the recent typhoon, and to say again, anything we can do to be of assistance, we welcome doing that. Mr. President, let me echo Tony's comments on the warm welcome. It really is great to be back in country again. And also his offer of condolences for those who have been affected by the storm. I've said a number of times that we're more than allies, we're family. And it always feels that way when I'm working with our colleagues. But we are very happy to see you once again. I'm a bit surprised considering how interesting your political situation has become back in the States. But I'm glad that you found the time to come and visit with us. Magiliw silang sinalubong ni Pangulong Marcos sa Malacanang. Welcome back to the Philippines, and I'm always very happy that these communication lines are very open, so that all the things that we are doing together, in terms of our alliance, in terms of the specific context of our situation here in the West Philippine Sea and in the Pacific, are continuously examined and re-examined. So we are agile in terms of our responses. Nagpasalamat naman ang US officials kay Pangulong Marcos sa mainit itong pagtanggap. Mr. President, thank you so much. Thank you for as always, the warm welcome. I bring you greetings from President Biden, Vice President Harris, along with Secretary Austin. Dagdag ni Blinken, makasaysayan ng 2+2 dialogue dahil kauna-unahan para sa Pilipinas ang pag-host ng event na ito. It's, I think, really evidence of a steady drumbeat of very high-level engagements between our countries that are covering the full range
of issues and opportunities that bring us together, not only security, but also economic. And we're truly grateful for this partnership. We look forward to a very good day with our colleagues and to further advancing the critical work that we're doing together. Positibo naman si Austin sa patuloy pang pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa sa mga susunod na taon, bagay na ipinagpasalamat naman ni President Marcos. You know, we have common interests, common values, and so I think we've done a lot over the last 3.5 years to continue to strengthen our alliance, and we look forward to continuing to work with you and your team to move even further. All of the things that we have done in the previous months has been really serves really to make all our alliances and partnerships more actually have a working relationship, in the sense that lines of communications have been opened, and we are doing many more things together. Ang ganda nung sinabi po ni Lloyd Austin Macabay, no? Yung Secretary of Defense, sabi niya, we're not just allies, we are family. 'Di ba? Inggit ang mga pro-China. Diba? Inggit ang mga pro-China kasi galit sila sa US na bumisita po sa Pilipinas, mga kabayan. Kasi ang gusto lang bibisita po sa Pilipinas ay siyempre yung poon nila nun po sa China, si Xi Jinping. Ito pong mga DBS, mga kabayan, no? Ito pong mga anti-Marcos na kung saan nasalantalan po ng bagyong Karina, isa na po sa dito sa mga katanggap po ng tulong galing po sa US. Kasi nga ang US, mabibigay po, ulitin na po natin, mabibigay rin po sila ng $1 million para po ibigay tulong po sa mga nasalanta po ng bagyong Karina, mga kabayan. Baka nga, mas uuna pa, magpag-unahan pa itong mga DBS, mga kabayan. Mga anti-Marcos, di ba? How ironic. Nakatawa talaga eh. Pro-China ka, tas tatanggap ka ng regalo galing sa US, nakatawa naman eh. Dapat ang i-advise nyo yung poon ninyong si Digong. Sabihin mo, huwag matakot. Huwag magtago kagad, huwag tumakas doon sa US. Harapin niya yung kanyang kaso sa ICC. Ang ICC nandyan na sa Pilipinas. Nako po, may pususasan na makabayan. May pusasan na makabayan. Ay, ito pong si Bato ngayon, nasaan na kasi si Bato, no? Pero konfirmado, wala talaga itong si Digong. Kasi doon ko ito nabasa po sa top schoolers yung makabayan. Biglang nagtago, lumipad pala sa China. Nakatawa naman eh. Siya nga pala, mga kababayan ko, apunta man tayo po sa ibang balita. Kasi kung maalala natin, di ba napag-usapan natin dito yung tungkol po sa Paris Olympic, makabayan, na kung saan ang kanilang opening play opening ceremony doon, kasi meron po nag-perform po na kung saan i-recreate nila, pinortray nila yung Last Supper po ng ating Panginoon. Diba? Tas ang nag-portray doon yung mga queer, makabayan, yung mga queer, LGBTQ, or yung mga drag queen, which is talagang binaboy na, makabayan. Nakita natin talagang binaboy po yung Last Supper, which is alam mo natin, yung ginawa nila, pag-atake ho yun sa Christianity, sa Christian, makabayan. Kaya maraming galit. Nabalita ko kahapon, makabayan, actually kahapon lang nakita to eh, na maraming galit doon sa kanilang performance. So yung video ni makabayan, ipinatanggal po ng organization ng Paris Olympic. Ipinatanggal po yung video na yon. Pero I'm sure makita pa rin po natin yan sa iba po mga account, dyan sa Facebook or sa ibang mga YouTube, kasi yan po siyempre na-copy na po yan ng ibang mga account, makabayan. So doon po sa pinaka-main nila na website or doon sa YouTube account, sa Facebook account ng Paris Olympic, tinanggal na po yung portion na yon. Kasi marami pong galit, makabayan. At ito po ang nangyari. Bakit pinatanggal? Kasi po ang mga advertisement na nag-subscribe po sa kanilang event, makabayan, sa Paris Olympics, nag-alisan po. Yes, as far as I know, 6 yata lahat ng mga advertisers ang nag-pull out, makabayan. 'Di ba? Ang laki na pong ang laki talang alkansin niyan ng Paris Olympics. 6 po na mga advertisers ang nagkumpirmadong nag-pull out. Kasi nga, siyempre, mga owner po ng mga advertisement na yon, mga Christians po, mga Katoliko. So sila po ay nagalit, makabayan. Sino ba dito ang hindi makagalit sa kanang ginawa, makabayan? Binababoy nila yung Last Supper, di ba? Marami pong nasaktan na mga Kristiyano. Marami pong nasaktan po na mga Katoliko. Kasi nga, yung Last Supper, napaka-sacred ho yan. So blasphemous po ang kanilang ginawa, makabayan. So anong nangyari? Alam nyo ba na meron pong parang nakarma, makabayan? Kasi nga after po sa kanilang opening, I think 8 hours daw, after 8 hours, makabayan, nag-massive blackout ang Paris Olympic, makabayan, for 30 minutes.
30 minutes. So malamang sa malamang, nagalit po ang ating Panginoon mga kabayan. Sila po'y nakarma. Magalit talaga ang ating Panginoon doon po sa kanilang pagbababoy ng Last Supper. Kasi ulitin po natin, ang ginawa po ng drag queer or drag queen or yung mga LGBTQ, yun po'y pag-atake po sa Christian world. So maraming galit sa kanila. Buti na lang, tinanggal po ang video mga kabayan. Okay, so proceed tayo. Babalikan natin ito pong si Butanding, itong Babs mga kabayan, kasi may pagka-Babs ng utak to na supposed to be siya po'y maninihimik na sana ito mga kabayan, no? Kasi meron siyang mali at talagang wala pong lusot ito pong si Babs. So ano nakita mo si Ivan? Before po nag-vlog si Sir Ivan, nakita ko po doon mga kababayan ko, abay tinira na lang po niya si PBBM, tapos sabi pa nga niya, normal ba itong ganitong ngiwi? Tingnan nyo, gago talaga Itong si Butanding, gago talaga mga kababayan. I'm sorry for the words, no? Pero talagang nakakagalit Nakakainis talaga Tarantado tong gonggong na to. So ang ginawa ni Sir Ivan, so I'm digging deeper. Alam na alam ko na marami po tayong makikita po ng mga ebidensya mga kababayan. And I found out, ipapakita ko muna sa inyo po itong video. Itong video na to, itong mapapatunay talaga na sa kanya po ang bahay niya mga kabayan. For more details, let's watch this. Yung nanganganak through artificial insemination dahil pinapupunta naman yung vet dito sa Baguio. Yun nga pala yung bahay ko, medyo naluma na kasi mahigit ilang taon na yan? 6 na taon na siguro, no? 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 7 taon na po. So, yun. Kaninong bahay daw? Sa kanya mga kabayan. Walang lusot itong si Butanding. Siyempre, china-challenge mo sa Ivan Nakita ko yung mga kabayan. Pero siyempre, pinagtanggal-tanggalan niya sa kanyang Facebook. At butin lang, meron pong nakapag-upload niyan doon sa Twitter. Isa pa dyan, ito pong konkreto po na ebidensya, diba? That is 2016, diba sabi niya? Yung time po na binuo po or kinonstruct pa yung bahay na yan, nandun na talaga itong si Butanding mga kabayan. Kasi kasama niya doon. Like for example, ito pong nag-construct po na Alben Trading and General Construction mga kabayan. So yan pong Alben Trading and General Construction, sila po yung nag-construct po ng bahay po ni Butanding doon po sa Baguio mga kabayan. So after po natapos po yung bahay na kinonstruct, siyempre nag-blessing. Ang doon po sa blessing mga kabayan, siyempre nandun po ang asawa po ni Roque. Sabi dito po sa post po ni Angela Pamela Carino, sabi dito, housewarming of attorney Harry Roque. Housewarming of attorney Harry Roque. Glad to be part of this event with family and friends who graced this event mga kabayan. So siya nga pala, dapat calling out nga pala kay Senator Rizon Tiveros at saka kay Gatchalian, yung Alden yata yon. Yung Alben Trading and General Construction, dapat yan po imbestiga mga kabayan. Di ba? Yan po ay dapat tatanungin. Kasi malamang sa malamang, kaya lang sagutin po kung sino po ang may-ari ng bahay na yan. Alben Trading and General Construction. So please, paikalat po ng ating video mga kabayan para po ito makita po ng mamayang Pilipino sa buong Pilipinas. And after that, sino pa napuntahan doon? Si Nolmar Aguilar Taryanco. Lunch po tayo. Sino nandyan sa likod? Nandyan po si Butanding, ang bahay ng mga kabayan. Sabi to sa post po ni Nolmar Aguilar Taranco, good morning, day 2. Kasi doon po sila nagtambay mga kabayan. Yun pa rin grupo na yan. Dito rin po sa post po ni Marjorie Caliboso, what a nice view here in Baguio with Ma'am Myla Roque, Secretary Harry Roque, new house. Bagong bahay ni Roque at ng kanyang asawa. Walang lusot mga kabayan. Ito pa. Melchor Diclas, Benguet Province, Harry Roque, House Blessing. Year 2019 mga kabayan. O diba? Paano yan malusutan ni Butanding mga kabayan? Sige nga Roque, paano mo yan malusutan? Sabihin mo naman, korporasyon yan Pero bakit lahat ng mga bisita mo, mga kaibigan mo, mga close friends, close family, bakit sinabi sa'yo ang bahay na yan? Sige nga, I challenge you. Paano mo masagot yan? Gago ka kasi. Ginalit mo si Sir Ivan Diba? We found out ang daming information, ang daming ebidensya na yan talaga po ay pagmamayari po ni Butanding mga kabayan. Ito pa, si Butanding, siya po nag-ayos po ng mga bulaklak doon. Sabi niya, namitas pa ng bulaklak, hindi naman sa kanya yung bahay.
'Di ba? Siya yung nag-ayos po ng bulaklak tas hindi sa kanya yung bahay mga kabayan. 'Di ba? Nakatawa talaga eh. So call out again no kay Senator Rizon Tiveros. Sana po makompile yung yung pictures na to. Baka kasi po hindi po niya nakita mga kabayan. Baka kasi kulang po ang kailangang informations. So ito na po. Ito ebidensya galing kay Sir Ivan. Ito na po ang ating napaka-konkretong ebidensya na yung bahay na yan kay Butanding yang gago. Talaga siya eh. Buta ba? Gunggong to si Butanding. Napaka bakla ka ba or bigay ka ba? Grabe naman kasi manira mga kabayan. Nakakainis talaga eh. Tapos nanonood ako kahapon sa kanyang vlog, sa kanyang live doon sa kanyang Facebook account. Tinira pa rin po si BBM kung talaga eh. Tapos ang napag-usapan na doon tungkol sa Pogo. Pero bakit niya ini-insert lagi ito pong si BBM? Ano bang kinalaman ni BBM doon? Diba? So dapat talaga natin po siyang ibubulgar ang kanyang katarantaduhan mga kabayan. Ito na ating ebidensya. Tapos natawa ako. Kasi meron pong post makahabayan ko. Ito pong si Trexie. Sabi niya, Harry went to heaven. Namatay ba si Butanding? Harry went to heaven. Nagalit pala si Harry dyan makahabayan. Tinanggal kagad po ang post na yan ni Trexie. Kasi sabi, sino bang hindi magagalit dyan na Harry went to heaven? Namatay ba? Or isipin natin, kung si Butanding pupunta ng heaven, heaven ba talaga? O baka pupunta po doon sa hell? Diba? Imposibleng mapunta po itong si Rocky doon sa heaven. So, siyempre, ito pong si Rocky, pag mabasa niyan, magalit yung makabayan. Gonggong talaga eh. Harry went to heaven. Tiniklo nila. Diba? Okay, so before tayo mag-jump po sa ating next topic, isatamar natin. Nandyan po si Francisco Balmidiano, Florifigo Mapak, Joey Tebes, Ruben Gorospi. Nandyan po si Marites Tolentino from Hong Kong, Antonio Payos, Marquez Hernandez from North Carolina, USA. Hi to si Lisa Moises. Nandiyan po si William Esteban Verdugo, Bebe Garcia. Nandiyan po si Nonsky Pasamonte, Maria Cristina Fernandez Manimbao. Hi to Gemma Sampelo Camarines, Weng Salvatierra, Alicia Lee, Caroline Campos, Bebe Macdom Sanamod, and hi to Victor Robin. Okay, so pag-uusapan na natin po itong si Sara Makabayan and also si Baste, pag-isahin o natin. But we heard that, bakit mo nga pala pag-usapan sila? Kasi meron pong programa, siyempre meron pong programa po itong si Panilo Makabayan. Gin-hype niya itong si Sara. Sabi niya si Sara daw, doon daw sa mga paninira sa kanya, sa pagtanggal sa kanya ng mga security, hindi daw bothered itong si Sara Makabayan. Baliwala lang daw sa kanya. Hindi ba bothered si Sara? Kunting paninira lang, kunting tira na to kay Sara, magtantrum kagad makahabayan, di ba? Iparinig ko muna sa inyo po ang sinabi po na Penelo. For more details, let's watch this. Yung negatibo na itinatapon sa kanya, lahat ng basura yata. But it appears to me na invulnerable siya, mukhang hindi siya tinatablan. Marahil siguro ako, the negativity heaped on her does not affect or will not affect her is maybe because Inday Sara is surrounded by the angels of light to shield her from the princess of darkness. Inday Sara daw is surrounded by angels of lights. Angels of lights ba? Or baka angels of darkness. Yung mga angels alipuris po ni Digong or ni Kiboloy Makabayan. Gonggong talaga. Si Sara, napalibutan po ng mga tarantado ng mga tao. Yan po totoo Makabayan. Di ba napalibutan siya ng grupo po ng Maesog Rally. Napalibutan siya mga alipuris po, mga kakulto po ni Kiboloy. At siyempre yung mga atauhan po ni Digong na talagang mga walang kwenta Makabayan. Lalo na yung mga vlogger nila. Diba? Ginamit lang na si Sara. Napalibutan. Oo nga, napalibutan. Pero hindi po angels of lights. Angels of devils. Hindi ba napektuhan si Sara sa kanyang batiko sa kanyang makabayan? Lalong na yung pagtanggal sa kanya ng mga security. Ipakita ko muna sa inyo. Ito pong balita makabayan ko na kung saan si Chief Marbel, di ba? Siyempre Chief Marbel versus Sara Duterte. Ito na pong si Baste Makabayan. Ang tinira niya dito, ito pong si Regional Director ng Davao, si General Tory Makabayan. Kasi gusto po ni Baste, gusto niyang sampalin daw si Tory Makabayan. Gustong sampalin po ni Baste kasi gusto niya, ang kanyang ambisyon, gusto niya daw makasampal daw ng isang General Makabayan. Sige nga, gawin mo nga iyan, Baste.
Gusto niyang makasampal daw ng isang general makabayan. Bakit siya galit? Kasi daw doon sa Rigodon po, 'di ba? Pinalitan po or meron tinanggal po ng mga pulis po, 19 yata lahat 'yon, mga kababayan ko, mga command officers po ng PNP diyan sa Davao. 'Di ba tinanggal 'yon saka pinalitan hanggang nagpalit-palit po ng mga director diyan po sa or chief of police diyan po sa Davao Makabayan for 3 times ba o 4 times yata 'yon. Hanggang 'di ba na-appoint po ito pong si Marantan. So, dyan po galit itong si Baste. Si Sara naman, galit siya kay Marbel kasi tinanggalan siya ng Security Makabayan. For more details, let's watch this. Dinakbakan ni Davao City Mayor Baste Duterte ang Police Regional Director ng Davao matapos ang rigodon sa Davao City Police. Pinagmumura at pinagbantaan pang sasampalin ng alkalde ang general. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. May as paon ito hanan, kita sa paon na kunin. Pag mo pala paon yun na kunin po. Hindi na itago ni Davao City Mayor Baste Duterte ang galit niya sa Regional Director ng Davao na si Brigadier General Nicolas Torre dahil sa tinawag niyang preconceived narrative nito sa Davao City. Sa isang vlog, pinagmumura at nagbanta pa si Baste na sasampalin niya ang general. Usa na sa mga ambisyon o kinabuhi mo, general nga. Nag-ugat ang galit ni Mayor Baste kay Torre nang palitan nito ang 19 na station commander sa lungsod. Inalis din ni Torre ang dating police director ng Davao City Police. 3 beses nagpalit ng tao hanggang sa maitalaga si Colonel Hansel Marantan nang wala raw konsultasyon sa alkalde. Una nang sinabi ni Torre na utos mismo ng Camp Crame ang pag-appoint kay Marantan. Bukod naman sa balasahan, binatikos din ni Mayor Baste ang 3-minute response time strategy na gustong ipatupad ni Torre sa Davao. Ibig sabihin, sa loob lang ng 3 minuto ay dapat makaresponde na agad ang mga pulis. Hindi raw yan makatotohanan. About sa diri nga nasa preconceived narrative sa nakita niya kuno nga datos aning atong lugar without even comparing it to anywhere else in the Philippines. Sa send-off ceremony naman ng Davao City Police para sa security personnel ng Kadayawan Festival kanina, parehong absent sina Mayor Baste at Torre. Pero sa isang pahayag, sinabi ng Regional Director na hindi na niya papatulan ang mga sinabi ng alkalde. Professional daw siyang pulis. Pero giit niya, magkaiba ang nananakot lang sa taong tinutotoo ang banta. Kinumpirma naman ni Acting City Director Marantan na nag-usap na sila ni Mayor Baste. Yun nga lang, tumanggi siyang magkomento kung aprobado na ang appointment letter niya. I don't know. I cannot presume or assume anything. Basta ako, gagawin ko kung ano ang mandate ko na pumunta dito sa Davao City. Kung si Mayor Baste, General ng Davao, ang kalaban, ang atin naman niyang si Vice President Sara Duterte, si PNP Chief Romel Marbil ang binabangga. Sa kabila niya, nanindigan pa rin ng PNP na walang bahid ng politika ang pagbawas sa security detail ng bise. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Huwag kayong mag-alala sa akin. Yan ang mensahe ni Vice President Sara Duterte sa publiko matapos siyang bawasan ng security detail ng PNP. Kasunod yan ng panawagan ni Senator Ronald De La Rosa at Robin Padilla sa mga gustong mag-volunteer para maging bodyguard ng bise at ng kanyang pamilya. Sa statement ni VP Sara, nagpasalamat siya sa mga senador, sundalo, pulis at ordinaryong mamamayan na nag-volunteer. Pero sinabi rin niyang hindi kailangang mag-ambag ng pera para sa kanyang security. May isang hiling lang daw si VP Sara at yan ay ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Nanawagan pa siya sa publiko na huwag payagan ang anumang karahasan sa kanyang ina, asawa at 4 na anak, mapapersonal man o internet. Bukod kay VP Sara, binawasan din daw ang security detail ni Senator Bongo na kilalang kaalyado ng mga Duterte. Ako rin po yung natanggalan ng security na mas nauna pa ako sa kanya. Opo, alam nyo, siguro mga 3 weeks ago pa po ito. At bilang Vice Chairperson po ng Senate Committee on Public Order and a citizen of this nation, ay alam nyo, concerned rin po ako.
Panawagan ni Go sa mga pulis, huwag magpadala sa politika at manatiling professional. Si Senator Amy Marcos naman na malapit kay VP Sara, iginiit na kailangang ibalik agad ang security detail ng bise. Siya raw kasi ang ikalawang pinakamataas na opisyal sa bansa. Pangalawa, Duterte raw siya kaya posibleng ipahamak siya ng CPP-NPA. Wala pang bagong tugon si PNP Chief Marbil pero dati na niyang sinabing ang pagtanggal ng security detail sa ilang opisyal ng gobyerno ay para mapalakas ang pwersang rumoronda at nagbabantay sa Metro Manila. Hindi rin naman daw nila pinabayaan ang seguridad ni VP Sara kahit nag-alis sila ng 75 police personnel. Ang tanong, gaano nga ba karami dapat ang nakabantay sa pangalawang Pangulo ng Bansa? Ayon kay Attorney Barry Gutierrez, tagapagsalita noon ni dating Vice President Leni Robredo, kung tutuusin, mas marami ang bantay ng kasalukuyang bise. Nung tumapak sa opisina si VP Sara, nasa higit 430 daw ang security personnel niya. Halos 4 na beses na mas marami kumpara sa 108 lang na bantay ni Robredo noong 2016. Kahit daw tanggalan ng 75 na bantay si VP Sara, meron pa siyang natitirang higit 350. Kaya hindi ko maintindihan at all bakit ginagawang issue itong tinanggalan ka ng 75 pero meron ka pang 350. Yung importansya naman ng isang opisyal, hindi naman dapat nasusukat yon sa dami ng mga bodyguard niya. Diba? Nasusukat yon doon sa aktual na trabahong kanyang ginagawa. Pero matatandaang noong June 2022, saka palang inactivate ang Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Kumbaga, nagkaroon ng hiwalay na unit para sa mga pangalawang pangulo. Sa isang pahayag ni VP Sara noong June 25, 2022, sinabi niyang makatutulong ang VPSPG sakaling sa mga susunod na eleksyon ay hindi maging maganda ang relasyon ng presidente at vice-presidente. Pero ngayong taon lang, ginawang Presidential Security Command ang dating Presidential Security Group at subunit na raw nila ang Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Nananatili rin daw silang professional at nakahandang protektahan ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Maging ang PNP, nanindigang walang bahid ng politika ang pagbabawas ng security detail. Sabi nga ko nga po, ang mismong ating Chief PNP ang nakiusap na nahayaan na lang po nating magtrabaho yung ating mga pulis at please spare the PNP organization po from these political issues and noise. Comments din dun sa open letter ni BPSD to General Marbil na nagsisinungaling umano si General Marbil to the reasons bakit pinull out yung security detail niya. At the same time, tila parte daw ito ng pamumulitika kay BPSD, sir. Well, on the contrary, tingin ko wala namang pamumulitika ako nakikita, but baka mamaya dinadivert lang po niya yung issue dahil naalala po ninyo, siya po ay sumagot dito nung nagpumutok po yung issue na siya po yung nagpunta sa Germany sa kasagsagan po ng bagyo. So tingin ko dinadivert lamang po nila yung issue na sa tingin ko dapat hindi naman po dapat lahat pinupulaan natin ng politika. The PNP is just doing their job. Sana respetuhin po natin yung ganito pong trabaho. Well, agree ako doon. Di ba sinabi ko rin po kahapon makabayan, ito pong pagsagot-sagot ngayon ni Sara, pagbati ko si Sara sa pagtanggal sa kanya ng mga security makabayan, ito po ay diversion tactics po para po malimutan yung isyong pumunta siya doon sa Germany para po manood or nanood ng concert po ni Taylor Swift makabayan. At at the same time, pumunta rin po siya doon sa rally po ng Maisog. Para po yun makalimutan makabayan. Para po ang attention po ng taong bayan doon po doon po makafocus na tinanggalan po ng sekretary ito si Sara. 'Di ba ang nakainis dito? Ito pong si Babalina makabayan. Babalina. Ito pong si Senator Amy makabayan, no? Tudaras ko kaagad kay Sara. Sabi ba niya, nag-request siya doon kay Marbil, kay Chief Marbil na ibalik daw kaagad yung sekretary pong kinuha sa kanya asap makabayan kasi na may miligro daw ang seguridad ni Sara. Para namang tinanggal lahat ang kanyang security, 433 po lahat ang kanyang security makabayan. Tinanggalan po ng 75, meron pa pong 358 po lahat na mga security. Di ba? Tinanggal
Tinanggal ba lahat? At saka hindi ba nahiya itong si Senator Amy? Ang dapat ngang pagsabihan niya, ito pong si Sara, na kung saan sabihan niya, best friend, hindi ka pa nahiya. Kasi nga ang sekreto mo ngayon, 433 or baka 358 na lahat. Kay BP Leni, kay Leni Makabayan ko, di ba 78 po lahat ang kanyang security? Di ba 78 ang lahat? Dito kay Sara, ang dami, 433. Di ba siya nahiya? Di ba? Hindi sa pag-ano, no? Pero talagang bumili ako dito kay Lini Makabayan. Honestly, bumili ako kay Lini. Kahit anong ginagawa po ng previous administration, talagang niyurakan, inaapakan ang pagkatao po ni Lini at talagang hinaharas po. Kung malalo natin, sinabi po ni Sara na yung pagtanggal po ng secretary sa kanya, yan daw ay political harassment. Hindi ba political harassment rin po ang ginawa ni Digong doon kay Lini? Di ba Makaabayan ko? Like for example, ipakita ko sa inyo. Yung sinagot po ni nung binantaan po ito pong si Lini Robredo po ni Digong Makaabayan ko. Sabi niya, di ba? Next time, do not commit the mistake or I'll be forced to insult you because you are playing too much. Nagpapaano ka? Nagpapabeauty ka, no? Waswasan kita ng husto. Well, this is your bad. This is your nightmare. Hindi ba yan political harassment ang ginawa po ni Digong doon kay Lini Makabayan? So ito pong si Sara, well, siya po ang naresbakan. Siya po ang nakarma Makabayan. Kung ano po ang ginawa po ni Digong doon kay Lini, ngayon, ang naresbakan ngayon, ito pong si Sara. Meron pa pong 358 po lahat ng mga sikerte. Bakit naman po siya o iiyak Makabayan? Bakit naman po iiyak itong si Sara? Nakakatawa talaga eh. Hindi ba siya nahiya? Ngayon, di ba naalala nyo, sinabi ko na meron pong vlogger, Kibuloy vlogger, na pinagpirahan po itong sitwasyon na to. Kasi nga kung malalo natin, di ba sinabi po ni Bato de la Rosa, nasabi niya, di ba kinull out niya yung AFP, yung mga retired AFP and PNP na makipagbayanihan daw, tutulong doon or yung sarili na lang na gusto makabayan na magipong sekretary doon kay Sara Duterte. Pero walang sweldo, bayanihan na daw. So ngayon, yan po ay ginamit ni Sunsa Makabayan. Ano yan, Sir Ivan? Ipakita ko sa inyo yung post po ni Sunsa. Akala niya hindi ko makita. Ang sabi po ni Sunsa Makabayan ko, before po ako nag-vlog, ang akala kasi ni Sunsa, hindi kagad natin po makikita Makabayan. Sabi niya, patak-patak ng mga 10 million OFWs para sa sahod / allowance ng mga volunteer security force ni BP Sara Duterte, nakakaiyak ito. Isipin nyo, 10 million lahat mga kababayan ang naipon. Para daw, ito daw sa sahod. Para to sa sahod po or allowance kung sino mang willing magiging security po ni Sara Makabayan. Pinirahan lang OFW. Diba? Mga bodol talaga eh. Itong mga DBS na mga vlogger Makabayan, itong mga vlogger po ni Digong, vlogger po ni Kibuloy, napamasa ba natin? Lagi pong na-involve po sa pamubudol. Kawawa talaga eh. Kawawa po yung mga kababayan natin po ng mga OFW, no? Pinagpirahan eh. Talagang sumakay lang sila sa issue dito kasi nga nanawagan po si Bato de la Rosa na kung sino yung willing po ng mga tao maging secretary po dito ni Sara, bayanihan, walang sweldo. Libre lang daw. So dito po si Sunsan nakapag-isip Makabayan. Aba, pinagpirahan kagad ng mga OFW. Ang dami naman po mga nauto po ng mga OFW Makabayan. Nakakaawa, no? Talagang nakakaawa talaga. Ako po ay naawa sa mga kababayan po nating mga OFW na inuuto ng Makabayan. Sumakay sila sa issue. Alam ko po, yung issue na yan, plano na po ng Makabayan para meron po silang ipapanira ito kay PBBM. Ngayon, pinagpirahan la ang mga OFW. Gonggong talagang si Sunsay. Dapat pitikin ng gonggong na ito eh. Pasaway. Saka ito naman po mga kababayan natin po ng mga OFW, napauto rin po. Kawawa kayo eh. Alam po natin po yung karakas ngayon ng Duterte. Nalaman na po natin po yung ginagawa ng Duterte. Nalaman natin ang kanilang korupsyon at katarantaduhan. Bakit kayo nagpapadala pa naman? Alam ko po kasi pirapirahan kasi yan eh. Pirapirahan kasi yan eh. So ngayon, dahil po sa mga pamabatikos na Makabayan ko, dahil po sa mga pamabatikos nila kay PBBM, ito lang po ang masabi po ni PBBM. For more details, let's watch this. Lahat ng bumabatikos sa akin, hindi naman batikos din, mura na at kabastusan ang ginagawa sa amin. Andito pa rin ako at tuloy-tuloy pa rin. Nandyan pa rin ang biyaya ng ating minamahal na Diyos. At kahit papano, nararamdaman ko that I am still blessed
that I am still lucky. I thank the Lord. I thank all of our supporters. I thank everyone because this is beyond what I deserve. I am blessed. Yes, I agree. Don't worry po, PBBM. Mahal namin na presidente. Nandito na po kami, mga Marcos supporter, mga nagmamahal sa iyo. Handa pong tutulungan ka at handa kang puprotektahan ka hanggat matapos ang inyong termino. Okay? So, shoutout po natin. Nandyan po si Beth Modisto, Rosalie Cartera, Leonardo Nama Jr. of Sagasa, Esperanza, Sultan Codarat. Hi to Jemson, Jemboy Jeriel, and Regine of Mandawi, Cebu, from Rodolfo Randarabor of Tansa, Cavite. Hi to Sport Shinobi from South Korea. Nandiyan po si Tita Trinidad, Evelyn Garcia. Hi to Ashen and hi to Adolfo Bilio from Barogo, Leyte. Ipakita ko sa inyo mga kababayan ko ang vlog po ni Mike Abi. For more details, let's watch this. Itong issue po ng pag-recall, pagtanggal ng PNP na pumapil na mga bodyguard o security ng mga politiko o kasama na rin yung mga retiradong general o ng pulis na temporary nabigyan ng security ng PNP. Tama lang po yan para magamit sila sa ibang mga trabaho at magamit sa ibang mga operasyon ng ating PNP. Ginawa po kasi ni General Marbil, PNP Director General, na nirecall yung 75 na mga pulis na naka-assign sa Office of the Vice President at yung mga naka-assign sa mga retiradong police general at colonel na naka-assign. Inalis po dahil kailangan ngayon ng pagpapalakas ng PNP sa iba't ibang unit at lugar sa buong bansa. Pati po yung ibang politiko binawasan din. Okay? At kaya sinabi kong tama lang yan dahil isipin mo naman tayo nagpapasweldo sa pulis tapos bodyguard lang ng politiko. Bodyguard lang na kung sino-sino, di ba? Hindi naman tama yon. Ang pulis, pinapasweldo natin to serve and protect sa mamamayang Pilipino, hindi lang sa politiko. At yung, ako, nagulat ako, bakit napakarami niyang bodyguard, ano? 75 ang pulis naka-assign kay Sara Duterte. Maliban dyan, meron pa rin Presidential Security Group. Ang tawag dati ng PSG, ngayon Presidential Security Command or yung ginagawang PNP Security. Ganun po yan. Basta marami hong unit eh. So, masamang-masama ang loob ng mga Duterte followers dun sa pag-recall ng mga polis. Tama lang yun kasi nga gagamitin sa iba. Dahil yung pagkakatalaga ng PNP bilang bodyguard ng iba't ibang grupo dyan, yan po'y temporary lang, hindi panghabang panahon. Ngayon na kailangan na ng PNP ng dagdag na manpower sa dami ng trabaho, talagang doon ilalagay, kaya inirecall sila. Kaya huwag sanang haluan ng politika. Hindi yan pangharas. Parte yan ng diskarte ng liderato ng Philippine National Police at hindi yan labag sa batas. Walang paglabag sa batas. Si General Marbil dyan sa ginawang yan. Yan ay obligasyon at palagay ko mas maganda. Pabor yan sa mga Pilipino nagbabayad ng buwis na nagpapasweldo sa ating kapulisan dahil magtatrabaho sila para sa lahat, hindi para sa politiko lang. Okay? Yun po yan eh. Yan naging epekto lang ito nung pag-resign ni Sara Duterte bilang Department of Education Secretary o pag-alis niya sa gabinete at nag-resign bilang irrevocable resignation ng kanyang ipinail. Ayan, isipin mo halos 2 taon. Hindi alam ng tao na ganun karami pala ang kanyang bodyguard na ating pinapasweldo. Saan siya napupunta? Bakit naparami yung security? May PSG na, mayroon pang pulis. O ngayon, PSG na lang. O Presidential Security Group o Presidential Security Command na bagong pangalan. Ayun, okay lang po yun. At yung iba pa dyan, sana yung mga halimbawa naka-assign sa senador, congressman o mga mayor, i-recall na rin. Dahil kailangan ho ng pulis, lalo na po yung intelligence community ng PNP, mukhang kakaunti sila. Dapat dagdagan talaga yun. Kaya suportahan natin ang galaw ng PNP tungkol dito. At yung mga politikong nasasagasaan na nagreklamo, huwag kayong maniwala dyan. Hindi panghabang buhay yan. Pansamantala lang. Kaya nung i-recall ngayon, tanggalin, nagagalit sila, hindi po yung kapanipaniwala. Pasalamat sila dahil sa loob ng 1 o 2 taon naging bodyguard nyo, kami ay nagpapasweldo. Ngayon lang natin nalaman.
Mas maganda yung paglalagyan ng mga pulis na ni-recall at kung saan i-assign, halimbawa, mobile patrol, intelligence group, o kung ano mang galawan, mas makakatulong yun sa komunidad. Di ba? Kaya tama lang. Nagkakasunod-sunod lang po yung mga galaw at ang tinatamaan ay ang mga itong Duterte kasi nga sila yung identify. Wala namang ibang politiko na ganun karaming bodyguard eh. Di ba? Minabalitaan ba kayo na politikong hindi kaalyado ng gobyerno na may mga bodyguard na marami? Wala. Di ba? Kanya-kanya lang. Ganun po yan eh. Kung kailangan yung bodyguard, gumastos kayo ng sarili niyong pera para meron kayong security. Pero hindi naman tama na ang gobyerno at ang Pilipino nagpapasweldo ng inyong security. Ba, pinapasweldo na nga kayo eh. Pati ba naman bodyguard, kami pa magpapasweldo. Libre na nga kayo sa lahat. Pati ba naman, di ba mga gano'n? So, hindi naman katanggap-tanggap. At hindi ko talaga maganda yan. Di ba? Ayan ang mga issue tungkol dyan. Mabuhay ang ating PNP. Kung may sama ng loob ang mga Duterte followers tungkol sa pag-recall kasi hindi nyo naintindihan, ayaw nyong intindihan ang sitwasyon. Nasanay kayo na pang sarili. Nasanay kayo na yung kapakanan lang ninyo iniisip. Yung kapakanan ng majority at Pilipino nagpapasweldo sa pulis, dapat iniisip yan. Ayan. Okay? Any comment, reaction? Okay lang po. Sige. Salamat. Pag-usapan natin ito. Naku, talaga naman tahimik lang ang NBI pero matindi. Kasi ako marami akong kaibigan sa NBI kahit ngayon eh. Isang araw may tumawag sa akin na taga-NBI at sabi niya, Padre, ano balita? Sabi sa akin ito, kilala mo ba ito? Sabi ko, hindi ko masyadong kilala. Ito, ba may mga tatanong? Ganun. Sabi ko, hindi ko alam eh. Sabi ko, bakit? Pare, sila yung malapit na pwedeng may kinalaman. Naloko na. Ako saan? Doon sa controversial na video. Gano'n ba? Ayan. So, hindi ko alam ba't sila nagtatanong. Wala lang, kibali-balita lang. So, nagpapatunay lang, seryosong-seryoso ang task force ng police at yung NBI. Magandang coordination yung task force na binuo na General Marbil at ni Secretary Abalos para dun sa gumawa ng fake video. So, kung dati nabanggit ko na ang mga binabantayan na posibleng nagpakalat o nagpakalat na pwede nilang imbestigahan ay yung mga member ni Kibuloy sa Estados Unidos. At yung mga member na nandito rin nagkalat. Kasi nga po, identify na mga member ni Kibuloy at mga Duterte supporters na mga followers at vloggers ang nagkalat ng mga video. Na fake nga po. Bawal na bawal po yan. Cybercrime law at kung ano pa mga kaso ang pwedeng kaharapin. So yun po, walang ibang grupo. Walang makakaliwang grupo. Walang mga politikong grupo na nagpakalat nito kung hindi yun lang po ang identify. Walang iba. So yun yung bago doon. Sabi ko, anong grupo ba ang tingin ninyo? Yung pa rin. Yung dati pa rin. Walang ibang grupo na na-identify na nasa likod nito. Dahil nga po yung kitang-kita sa video na nandun po yung mga abogado na kapanalig ng mga Duterte at Kibuloy. Katulad nga po ang Harry Roque, Glenn Chong, Maharlika at yung wala pang 200 na kanilang kasama dun sa rally, yung mga naka-uniforme ng kulay blue. Ang iba dun ay member ng Kingdom of Jesus Christ na ka-assign sa California. At yung kanilang mga video ipinurward sa kanilang mga kasamahan dito at kung saan pang lugar sa buong mundo. Yun po yun. So naitanong ko, kumusta na yung investigation? So malalim po at may coordination na pala sa US. Ayaw ko na sabihin kung saan. Meron na pong formal coordination sa mga otoridad sa Estados Unidos para malaman kung saan ginawa. Kasi doon nanggaling, posibleng doon ginawa. Pwede naman dito ginawa sa Manila, dinala sa Amerika. Pwede naman doon ginawa, kinalat. Di ba? Ayan. So, wala hong ibang grupo. Grupo pa rin ng mga DDS ang identify na sinusubaybayan ngayon ng mga otoridad. Sabi ko, anong nangyari dun sa marami na nag-delete, marami na nag-deny. Natural lang yung denial. Pero yung pagpapatunay, ibang usapin yun. Papanagka ko yung mga nag-delete. Hindi naman problema yun. Nakuha na namin. Ganun ang paliwanag. Yun pong aking informante dyan sa NBI. So, for security reason at iba pa, hindi ko babanggitin kung sino. At hindi ko rin babanggitin kung sino ang kausap nila sa Estados Unidos. Pero ang akin lang idinidiin dito at yun ang importante ko malaman,
na kung merong identify na grupo, yung pa rin po dati. Talagang yung grupo ng mga galit kay Pangulong Marcos, nagpaparesign kay Pangulong Marcos, nagsasabi ng mga personal laban kay Pangulong Marcos, ng grupo, sila ang subject for investigation. May ebidensya na sila ang ating mga otoridad. Dahil nga pinanindigan ng buong gobyerno ay gagalaw. Yan ang gusto ng Defense Secretary, DILG Secretary at DOJ Secretary. Pinagalaw ang NBI, pinagalaw ang PNP, nagkaroon ng task force, nagkaroon ng coordination. Pasok, abangan natin. Huwag kayong mawawala. I-share lang po ninyo. Like lang po ng aking mga video at abangan ninyo. At sa oras ng pangalanan kung sino ang mga taong yan. Ngayon, ang pinapangalanan ng grupo pa lang. Individual, yun ay base na ho doon sa dokumentong ilalabas sa oras na sila ay mag-file na ng formal na mga kaso laban sa mga individual at organization na sa likod ng paninira kay Pangulong Marcos. Okay, so i-shoutout po natin, nandyan si Aurora Mercado ng Mangaldan, Pangasinan, Haji Benito Carino from Malaysia. Kasama rin po natin si Romeo Sigigato Jr. of Oton, Iloilo. Haji Edwin Santos, nandiyan po si Ding Cristina Sordilla, Dadoy Maranan, Ros Guevara, nandiyan po si Terso Vaisa, Haji Anabel Diado, M. Sarino, and Haji Benz Ugahis. Okay, so yan po ating manakalap ng balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Aking Ama sa Langit, aking inaalay ang araw na ito at ang lahat ng aming mga gawain. Sa iyong harapan, naway kalugdan mo ang lahat ng aking gagawin at naway masunod ko ang iyong mga kalooban. Bigyan mo nawa ang aking kabuuan ng mabuting kalooban, matalas na diwa at matuwid na layunin. Sa ngalan nating Panginoong Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.